Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, flip top pa rin. Mga pending battles na hindi pa natin napapanood at hindi pa rin natin nare-review. So naumpisahan natin netong nakaraan kagabi. Diba? Kagabi uploaded yung isang battle dito sa flip top sa Right of Way. Yung battle ni Kedo. 'Di ba? Kedo at ni pangalan Santasa. 'Di ba? Ngayon, Nasha versus Mix Maharlika naman ang re-reviewin natin. Iisa-isahin natin yung mga naipon na battles dito sa Right of Way event na hindi pa natin na re-review at napapanood. Itong Nasha versus Mix Maharlika, so sa tingin ko marami ang hindi pa nakakilala sa kanila. Pero if nakasubaybay kayo sa mga underground leagues, especially Pulo, dun mo sila makikita. Especially Nasha at Mix, na review ko sila sa Pulo. At shoutout kay Nasha, hindi ko makakalimutang battle ni Nasha is yung laban nila kay Baltz. Putang inong battle na yun. Kung di nyo pa napapanood yung Nasha versus Baltz, panoorin nyo yun. Sa tournament yun ng titulo 2025. Sayang lang nag-choke si Nasha doon, pero grabe yung battle na yun. Panoorin nyo. Mix Maharlika naman, sa tingin ko, 2025 ko din siya na-review, titulo 2025. Yun yung kalaban niya ata si Hespero na nag-choke siya. Di ko matandaan ha. Kasi nanalo siya sa first round kay C-Rhyme. Sa pagkakaalam ko. Tapos nag-choke siya kay Hespero. 'Di ba? Ganun ata, di ko na matandaan eh. Basta ganun. Basta nag-choke si Mix Maharlika sa tournament na 'yon. So, ayun, gusto ko sana magbigay ng insight sa battle kasi yun nga, familiar ako kung paano sila lumaro, kung paano sila magsulat, pero I think feeling ko kasi babawi si Mix eh. Feeling ko babawi si Mix. Si Nasha naman, feeling ko babawi rin siya since nag-choke nga siya kay Baltz, 'di ba? So alam ko may mga previous battle sila before this battle pero iba ang flip top, 'di ba? So hindi na ako magbibigay ng insights, basta I already knew how they battle, 'di ba? So Nasha versus Mix Maharlika. Game. Pintos, si Nasha, Game. pinili niya mauna, si Mix Maharlika. Game. Pakinggan natin, tig 2 minuto dapat, pakinggan natin, unang banat, Right of Way, day 1, Mix Maharlika. Yo, check! Yeah. Unang lapag ko sa flip top, salang na agad. Ni hindi nakaranas magpaka-audience. Tapos Mix Maharlika versus Nasha. Yung match up, okay. Kaso hilaw pa tong lame sa mga nakalinya na G. Ikaw lang napahalong gay. I got mixed personalities, left field bars, jokes, game. Aking kada lines ko, Kane. Para kang nakipagsabugan sa may high dosage. Sa daming sumibak sa'yo, sa battle rap ka nagka-whole pace. Andito ka lang kasi si Enigma, minsan wak yung pace. Kasi putya, eto hahad lang kay Mix Maharlika. Fuck off, this is my own lane. Na kahit baliktarin mo tong double M, ikaw lang yun na right off. Nasa akin ng right off way. Flip top game! Game. Siya daw ay San Jose del Monte represent. Yeah. Yan ang kanyang pinangangalandakan. Pero miski mga hip-hop, gangsta at bata sa lugar nyo, hindi alam ang yung pangalan. Ako, hindi sa ikiniyayabangan. Pumunta ka at magtanong sa mga rapper, batang hustler, kahit sa jeepney driver, biyaheng imus hanggang daas mabayan. Usapang hip-hop, ako ang ulo ng kaganapan. Habang karapatan ng manggagawa at mga chupel sa imus pinaglalaban. At ganyan na maging
ganyan maging pambato ng lugar, gago. Hindi yung representing lang sa FB. Yon, iba-iba man ang paniniwala, sabay-sabay sa akin sumusuporta. Lahat tinuring na tropa. Imo City, Cavite, kinakaladkad yung sinisigaw pagkain, hindi bomba. Ikaw yung young star na sa BGC na nakikipag-riot at panay lang forma. Ako yung may prinsipyo at tunay ang pinaglalaban. Young star na sa Menjola. Oh, matagal na tayong gustong ipagtapat sa pulo. At tulig salitaan. Kaso sa flip top nagtagpo, sinusup-sup mo kasi yung titi ni Tito, kaya sinusubuan kanya ng laban habang ibang MC nagtatampo. Binibigay sa'yo lahat. Malakas na kalaban, mainstream MC, pero skills at XP, kulang pat sumasalto. Ngayon pinasa ka na kay Enigma kasi yung burat ni Shernan nagsawa na sa bunganga mo, putang na mo. Kasi inanggulo ni Baltz tungkol sa pangbabastos daw ni Tito sa girlfriend mo. Yung report niya dun ay sobrang pangit kasi ng asawa mo kaya di siya binabastos ni Shernan. Ha? Yun ang say niya. Putya lame sa. So okay lang mabastos babae mo basta maganda siya. Yan ang best man. Parang hinahayaan mo lang yung asong makakapit sa legs niyan kasi payag ka din kinakasta-kasta na lang siya ng Dalmatian. Oh, spoiled na spoiled ka ni Shernan. Diyan ako sigurado. Kasi nung laban yun ni Tus, ginawang promo yung laban kasi tabla yung hatol ng hurado. Pero nag-choke ka nung round 2. Halatadong lagay mo'y alanganin at ginawa na lang niyang promo kasi nakasita tong laban natin at maski si Enigma saksi kung paano si Tus matalo sa akin. Kaya kung mainit igigisa kita sa sarili mong mantika hanggang sa mag-apoy kang mas mainit pa sa nakatirik na kandila. Tila ningas ka Tagalugan na nagatungan talagang tutupukin ka nako. Uuwi kang abo. Ngayon nasusunog kang buo gamit mga pinasa niyang gasolina sa'yo. Kasi shit. Kasi ginamit mga shit. Pinasa. Shit, tangina mo kasi. May gasolina sa'yo. Oh, manipulado nitong motherfucking gay MC. Dapat dito makulong tas mag-BJ ng mga nasa BJMP. Pagtapos isubo mo naman tong kalawangin kong 38G. Idadamay ko buong Creo pagka Mayday G. Animoy firing squad, aking gang ready. Total sanay ka naman, buong katawan kita puputukan hanggang yung pinanggalingan yung pulo maging Red Sea. Bawat shot ay on time, pero damage merong latency. Fuck your dogs, ako yung drogang nakahalo sa pedigree. Di narinig sigaw yung tulong, mas matunog yung frequency. Di mo alam na tinamaan na parang first time sa LSD. MSC, 20 anyos sa flip top na katagos, pero walang balak magyabang sa old gado kahit current pa. Ikaw na siya, hindi ka talaga magaling. Estilo mo lang ay Uncle Pops. Nasa eksena ako buong kabataan ko. Dito ako nag-hustle cap at sige kayo na ang current god. Basta I'm a badass blood, a lyrical, yung stana ng battle rap, bitch. Okay, shoutout kay Mix kasi feeling ko ito yung strongest round 1 na napanood ko sa kanya. Sa pagkakalam ko, twice ko palang napanood si Mix. Yung battle niya sa first round against C-Rhyme ata, kung di talaga ako nagkakamali, C-Rhyme yun. Tapos pangalawa, Hespero. Diba? Ito yung pinakamalakas na round na napakinggan ko kay Mix. So, shoutout. Okay? Pangalawa, yung first half niya more on selfie bars. Diba? Na yung about sa tagasan ba siya? Basta yung kung tagasan siya, kilala daw siya dun sa lugar niya, unlike si Nasha na hindi naman ganun kakilala sa San Jose. San Jose ba yun? Basta San Jose del Monte, diba? So ganun, more on comparison yung first half comparison and selfie bars, no, na ganun magpresenta ng lugar, parang ganun yung sinasabi ni Mix. Second half, doon na nagkaroon ng konting pagpalit ng angulo about dun sa matagal ng gustong ikasa yung laban natin sa pulo, sa tulig salitaan pero di natuloy, pero sa flip top natuloy. Tapos about dun sa yung mga underground leagues, di ba? Tapos nag-choke. Pagka-choke, ang tagal nun,
to be honest, since from the start hanggang doon from start and before siya mag-choke, to be honest, nakapag-establish si Mix ng momentum. And yung momentum na yon, although nag-choke siya, hindi totally na hindi siya totally nawala. Kasi 'di ba, may mga battle MC na nakuha nila yung momentum nila pag nag-choke sila and pag nahugot nila yung linya. Kumbaga hindi na same energy Mararamdaman mo na tangina, ang baba na nung energy, ang baba na nung level, hindi na taas nung kung paano siya before siya mag-choke. Ganun Pero shoutout kay Mix kasi na-feel ko na kung ano yung level at kung anong intensity ng rounds niya bago siya mag-choke, at nung nag-choke siya at nung paghugot niya, hindi siya totally nawala. Kumbaga hindi siya totally nawala, kumbaga nandun pa rin, 'di ba? Hindi ko mawala si Mix dun sa momentum, nandun pa rin siya. Nakabawi after, 'di ba? Nakapag-spit ng malinis, nahugot niya yung mga lines niya, yung mga verses niya. So, andun pa rin. Hindi siya totally nawalan ng momentum, at na-close niya pa rin ng maayos yung round. Even nag-choke siya sa bandang dulo na, 'di ba? So, ayun, sa tingin ko sa punchlines lang talaga nagkaroon ng butas si Mix Marlica dito sa round 1. Kasi feeling ko hindi ko ma-feel yung pinaka punchline kasi more on more on story, 'di ba? More on story siya about sa lugar, 'di ba? Ganun yung naging Tapos yung siguro may punchline dun sa sa pulo, tulig salitaan. Matagal nang gustong ikasing laban nila siguro, pero hindi siya ganun ka powerful 'di ba? So, yun lang naman sa unang ikot ni Mix, no. Sayang lang nag-choke siya, pero babawi yan sa rounds 2 and 3. Pero sa ngayon, siya, pakinggan natin. Pakinggan natin. Game. Yo, check! Siya si Mix Maharlika. Isang maangas na battle MC sa underground scene. Pero check natin kung legit o baka naman biglang nawawala yung astig. Tatanggalin ko yung espiritu niya, parang sinindihan lang na gin, tas sinalin sa drinks. Tawagin niyo akong bartender kasi kontrolado ko yung tapang ng Mix. Tangina ang bilis! Nice! Tangina ang bilis! Ang bilis tumama ng punchline. 'Di ba? Kontrolado ko yung tapang ng Mix. Yeah. Sa drinks. Sa drinks. Tawagin niyo akong bartender kasi kontrolado ko yung tapang ng Mix. Tangina ang Galing, bilis! Tangina ang bilis! Sobrang lame as fuck na mula pagka-take ng shot. Halata niyo sa mukha niyang tinamaan agad siya, parang may Asian flush. Kaya delikado ka sa akin kung di ka pa aatras o hindi ka mag-a-adjust. Para kang nagmaneho ng laseng, tas ako yung demonyo nagudyok sa'yo na salubungin mo yung bus. Tangina kasi yung wak! Tangina kasi yung wak! Paano mo Ganda adjust? Para siyang flash. Kaya delikado ka sa akin kung di ka pa aatras o hindi ka mag-a-adjust. Para kang nagmaneho ng laseng, tas ako yung demonyo nagudyok sa'yo na salubungin mo yung bus. Tangina kasi yung wak! Tangina kasi yung wak! Paano mo ba napaniwala si Enigma na deserve mo yung spot? Teacher ka yata sa online class kasi peke yung ginagamit mong background madalas. Wala kang achievement sa labas! Wala kang... Paano mo ba napaniwala si Enigma? Ang daming punchline, tol. Ang lupit nito yung background something. Na deserve mo yung spot. Teacher ka yata sa online class kasi peke yung ginagamit mong background madalas. Let's go na siya. Wala kang achievement sa labas! Wala kang achievement sa labas! Wala kang achievement sa labas! Kaya paano napunta ka dito sa harap? Para kang politiko sa Pinas kasi nakuha mo yung pwesto kahit na yung resume mo palpak! Tangina mo. Kaya ang sarap manapak! Ng mga gaya nitong nag-aangas kunwari pero tatawag ng kasapi, hahampas-hampasin ko sa mukha to ng martilyo hanggang magkalas-kalas yung muscle, matatastas yung labi, mamamagagilagid, nararamdaman hassle, kadalalanghap ng hangin, iiwanan ko siyang nananalangin at nagbabaka sakali habang yung dugo niya ay nagbabaka sakali. Kasi di naaabante
tatambay ng ilang buwan sa ospital bago sa libingan. Pinangsisenyas yung mata para ipaalam na buhay pa yung isipan. Kaso di Tang inang na siya to. Kasi di naaabante. Limaw. Tatambay ng ilang buwan sa ospital bago sa libingan. Pinangsisenyas yung mata para ipaalam na buhay pa yung isipan. Kaso di matukoy kung patay ba o buhay sa ginawa ko na illegal. Pati heart monitor ni Mix nagbibigay ng mixed signals. Mga hits ko sobrang lethal. Ikaw yung mga sulat mo hindi pa balanse. Kumbaga sa pagkain inaalatan mo masyado para lang masabing may malasa kang nahain. Ang kaya mo lang gawin ay sumuntok hanggang palarin. Di mo kasi gets na mas masakit yung mga bagay pag di mo nararamdaman lagi. Kaya alam ko na wala rin. Kaya malaki diferensya natin kung usapan lang ay talent. Ikaw yung batang hibang na nag-aakalang sumusunod sa'yo yung langit. Ako yung batang nangongolekta ng bote at tornilyo para makagawa ako ng racket. Tang inang yan. Ako yung batang nangongolekta ng bote at tornilyo para makagawa ako ng racket. Ibig sabihin parehas tayong may delusyon pero hindi ka mangmangan yung sakin. Kaya alam ko na wala rin. Walang sense. Mahina pa yung style on stage. Malapit na to magpahinga. Expected na yung time and date parang holiday. Agwat natin miles away. Tang inang ganda nun. Time and parang holiday. Expected na. Alam ko na wala rin. Walang sense. Mahina pa yung style on stage. Malapit na to magpahinga. Expected na yung time and date parang holiday. Yeah. Agwat natin miles away. Cause I'm insane na violate this entire place. Pinapakita ko yung right way ng way of writing sa right of way. Inang lakas. Tangin na mai-invalidate. Titikom yung bibig at puputok dalawang tenga. Mabubulunan kada bubulong mabubulol sa bawat letra. Tung pinadala pa ng ingay lika. Mabubulbos mga ideya. Matatakot lang ako sa ingay pagbulong na ng konsensya. Ang lakas, gago. Putang ina. Gagin lakas nun. Free. Yung expectation ko kay Nasha, eto lang eh. Eto lang. Tas putang ina, grabe yung yung paglagpas ni Nasha sa expectation ko. Umpisa pa lang eh, may mga punchlines na, may mga haymakers na. Ang ganda nung yung delivery talaga. Given eh, ganyan talaga mag-deliver si Nasha, kaya di na rin naman ako nagulat. Pero yung content mismo, dun ako nagulat kasi tangina sunod-sunod tol. Sunod-sunod yung haymakers, punchlines. Shit. 10-7 in favor of Nasha. No question about that round. Shoutout Nasha tol. Solid. Ang ganda. Ang dami niyang similes. At sobrang, alam mo yun, windang yung utak ko doon, tol. Ang gaganda ng mga punchlines. Gaganda ng mga laro. Ang gaganda nung mga simile. Whew. Okay, wala na akong sabihin doon. Tangina, it's a perfect 10 for Nasha. Best round so far. So, that's the round to beat para kay Mix. Tignan natin. Wala na akong sabihin doon, tol. Tangina, Nasha yun. Yeah. Bawi. Hindi! Hindi ka tatagos. Pagkat malambot ka pa't marami pang kakainin bigas. Ang kaso hinain mo agad ay hilaw pa tong sinain kaya akala mo matigas. Baguhan ka lang sa eksena at aminado ka doon. Mahal mo ang pagsusulat kaya bawat laban na hindi papalagpasin. At kung may puso ka talaga sa ginagawa mo, tsak asahan mong masasaktan ka din. Tsak asahan mong masasaktan ka din kasi kasalanan ko bang? Nagtampisaw ka nung bumabagyo ng kahambugan at kayabangan?
Kasalanan ko ba nagtampiso ka nung umuulan ng kayabangan at bumabagyo ng kahambugang matindi? Habang mas pinili kong masdan ang mga patak kasabay ng pag-inom ng serbesa at sumisinde? Maingay na nga daw pangalan mo. Ikaw na ang laman ng tunog nila sa kagubatan na parang nagbabagsak ang punong pambigti. Habang ako daw tong nakalubog lintik, nalimutan yung walang tunog ang tumutubo na binhi. Kaya't maling. Nice, ang ganda nun. Ganda nun, maganda yun. Nagbabagsak ang punong pambigti. Habang ako daw tong nakalubog lintik, nalimutan yung walang tunog ang tumutubo na binhi. Kaya't maling. Kaya't maling paniwalaan mo na ang bawat bukas ay dumadagdag hanggang sa umapaw to. Bagkus ang kada 24 oras na lumilipas ay bawas sa mga natitirang araw mo. Pagka makatamoy mistulang, lupang, walang humpay kung binabalik-balikan ng kalesa. Palubog ang yabag, malutong balagbag ang tunog niyan kapag ingay likha ang padating sa eksena. At oo, parating pa lang din kami. Tulad nga nasabi ng isa sa inyong mga kadugo, tinanggal ako ng presidente niyo pagkat hindi ko sinipot huli niya pang batot pang buno. Huli niya pang batot pang buno, pinalusot niyo galing tulig, tila naging salot sa pulo. Sa maharlika nagpasakop na ko po, wala akong takot sa gulo. Sadyang hindi ako lumaban kasi wala na akong pambalot sa buto nitong mga taga-pulong. Nagkakalat sa syudad, tila dito pa magpuputek. Kung tagtuyot sa isla nyo, sa akin ka magtutubig. Napadpad sa lugar ng mga baliw. Dapat kuha mo na't pigilan na ang pagkulit. Pagkat mapakaviti man o mandaluyong, alam mong wala kang takas sa tulig. Kaya saluhin. Itong kamao ng industrialismong sasapak sa'yo. Aking angas may pagkavito ng prinsipyo at sungay dala ko. Bulagta ka sa bayo. Hanggang mawala ka't tulala ka nagtatago. Hanggang yang nasa... Bulagta ka sa bayo. Hanggang mawala ka't tulala ka nagtatago. Hanggang yang nasa... hindi mo ba napagtanto na bulagta ka sa bayo? Hanggang mawala ka't tulala ka nagtatago. Hanggang yang nasa... nasa na ba ako? Ito'y sampal sa mukhang makapal na hanggang sa bara lang ang pagtatapang. Habang kami totoo, ang liriko salbahe, taramdam mong handa pa din na mag-abang. Tanong mo pa kay Mot, mga taga-Cavite may kalibre at ugali na halang. Kumpara mo Cavite sa Central Luzon kung walang panlasang matabang, alam mo sino sa hip-hop lamang. At kalapit mo nga si Tipsy kasi di ka nagra-rap bilang rapper, nagfi-flip top ka lang. Tanginang yan. Alam mo kasi sayang ng rehiyon mo dito. Mga ban na bano, lagi lang binabaon. Di tulad ng mga taga-Timog, walang tirang patapon. Bit-bit mo Central Luzon? Sige, magtawag ka pa. Kahit sino panapat doon. Lumipas man ilang taon, hayaan magpasya ang panahon nang maranasan yung muli matalo ng kalabarson. Palaban to, kaso mangmang. Sobrang palaban, kumagat sa patibong. Habang kwaderno ko'y nagtatala ng hustisya parang warrant ni Digong. Imbis na serbesa, tilalaso ng nainom. Ngayon uwi kang Bulacan na may bulak sa ilong. Mga banat, pakinggan natin. Okay, so yung intensity ng performance ni Mix, yung delivery, yung content ng sulat, yung power, I think the same dun sa unang ikot. Siguro ang naging difference lang, nagkaroon ng choke yung round 1. Pagdating sa round 2, sa tingin ko fake choke i-consider ka sa fake choke yun. Ayun, set up yun para dun sa tulala na reference, 'di ba? So, round 1 and 2, may konting difference in terms of performance, pero sa tingin ko yung intensity, yung power, yung content, punchlines, count, I think the same. 'Di ba? Hindi ang magiging basis kasi natin dito yung round 1 na siya. Titignan natin kung enough ba yung performance ni Mix para pumantay dun sa performance ni Nasha, and feeling ko hindi umabot yun, di ba? So medyo may konting konti lang naman problema sa sa performance ni Mix na naging hindi niya ma-overpower yung sulat ni Nasha. So eto, Nasha, papakinggan natin, titignan natin kung ma-maintain niya yung ganung kalakas na round. Tignan natin to. Game. Lakas. Pero ito, trivia. May nangyari sa kanyang di nangyayari sa lahat. Nung fetus pa lang siya, aksidente siyang napalaglag. Iihilang sana yung nanay niya kaso bigla siyang nahulog sa sahig. Puta, napakasaklap.
Pero God. pinulot siya, tas pinasok lang ulit kasi wala pa naman 5 seconds sa lapag. Tangina palagbag! Pagka si Gago. panganak, malala din yung kwento. Binalot siya kasama ng mga basag na bote yatyero, pati malansang katas, pati mga malansang katas at sebo. Kung yung iba natagpuan sa trash can, si Utol ibang proseso. Muntika na siya madurog sa likod ng garbage truck, buti napansin ng basurero. Kaya kita sa expression. Kanina pa masama tingin niya sa akin. Gumagala sa ugat ng mata niya yung kinikimkim niyang galit. Pero kuwang-kuha mo yung mga mata ng magulang mo, wala akong ibang masabi. Kuwang-kuha mo yung mata nila nung nalaman nilang may anak silang lalaki. Putahan lalapre, para siyang mascot na laging nakangiti at kunwaring maamo pa yung kulay. Pero sa likod ng maskara merong taong sawang-sawa na sa trabaho niya sa buhay. Alam kong di ka tunay, mas peke ka pa sa etiketa ng damit sa ukay-ukay. Mas peke ka pa sa rason ng pulis pag may binaril na humandusay. Kaya kung tingin mo diamante kang nahukay, pues ibabalik kita sa pinakamababang baitang. Lulunurin kita sa ilalim ng dagat, wala makakaalam. Sa sobrang lalim yung liwanag, di na nakakadaan. Kung 5% pa lang yung natutuklasan sa buong karagatan. Paglutang ng katawan mo, tol, yung numero nun madadagdagan. Di mo ko Technical, no? Di mo ko pues ibabalik kita sa pinakamababang baitang. Lulunurin kita sa ilalim ng dagat, wala makakaalam. Sa sobrang lalim yung liwanag, di na nakakadaan. Kung 5% pa lang yung natutuklasan sa buong karagatan. Paglutang ng katawan mo, tol, yung numero nun madadagdagan. Di mo ko Di mo ko mahahadlangan kasi di ka diamante tas di ka rin pwede mahanay sa ginto. Kung right of way ang pintuang daan papuntang big stage, handa ako makipagpatayan sa inyo. Di ko papaunahin tong bitch na to kahit anong angal gawin mo. Chivalry is dead. Wala akong plano magparaya sa pinto. Taob sa akin tindig mo. Pag pinosterize, maglalaho siya sa radar. Mahihirapan tumalon kahit tatarin niya pa yung spacebar. Kung sasabayan mo ako sa Mahihirapan tumalon kahit tatarin niya pa yung spacebar. Kung sasabayan mo ko sa ere, rerekta ka sa graveyard. Yung dakdak ko Aaron Gordon, yung bagsak mo Gordon Hayward. Ang ina! Basag na kanyang face guard. Ubus na yung dugo mo. Kaya ihain mo na lang yung mga dala-dala mong luto, yung mga piyesa mong pinaghalo-halong sulat ng kagrupo. Kasi pag galing yan sa mix, alam yung di yan puro. Tang inang ganda nun kung sasabayan mo sa ere. Tas Aaron Gordon Hayward. Wow! Pero may konting difference dito. Okay? Sabi ko sa inyo, basis natin round 1 ni Nasha. And ginawa natin yon sa kinumpare natin yon sa round 1 ni Mix at sa round 2 ni Mix compare sa round 2 ni Nasha. Ngayon naman, yung round 2 ni Nasha, compare natin doon sa round 1 niya. And I think, mas malakas pa rin yung round 1 ni Nasha dito. Solid yung round 1 ni Nasha. Saan nasabi ko sa inyo, umpisa pa lang, setup pa lang, 4 bars pa lang, may punchline na. At nagsusunod-sunod yun. Dikit-dikit yun. Kaya, hindi rin talaga mapigilan yung reaction ng crowd kasi grabe yung sunod-sunod eh. Grabe yung pagkakadikit-dikit ng mga punchlines ni Nasha doon sa unang ikot. Pagdating sa pangalawa, Nasha pa rin naman, ibibigay ko pa rin naman kay Nasha kasi feeling ko sa tapatan ng dalawang round, sa tapatan ng dalawang round 2, lumalamang pa rin si Nasha sa bigat ng punto, sa bigat ng punchlines compare kay Mix na okay naman eh. For me okay naman, pero hindi kasi niya na angatan yung round 1 performance niya. Sabi ko nga sa inyo, parang almost the same. Even nag-choke si Mix nga doon sa round 1, di ba? Hindi ko naman totally binigyan ng mababagsak na score, di ba? Kasi feeling ko na-maintain niya yung momentum eh. Pero dahil since nagkaroon ng choke, di ba? Pagdating sa round 2, malinis. Pero yun nga, yung power, yung intensity, yung level, I think the same. Pagdating kay Nasha, ang napansin ko lang sa round ni Nasha dito, umonte yung mga punchlines compare sa round 1. Kasi yung sa round 1, sabi ko nga sa inyo, dikit talaga yung mga punchlines niya doon. Pagdating sa round 2, medyo mahaba yung mga setups, 'di ba? Pero pagdating sa punchline naman, ano pa rin, mabigat pa rin, 'di ba? Yung weight ng punchline mabigat pa rin.
Pero since sa dami ng punchlines sa dami ng punchlines yung nakita natin sa round 1, sa tingin ko mas umonti ito. 'Di ba? Mas umonte. So, ayun, bibigay ko pa rin kay Nasha, pero I think hindi ko na siya kayang bigyan ng 10 puntos dito. So, 9 points for Nasha sa round 2. Better pa rin, or best round pa rin, or best round to beat pa rin. I mean, round to beat pa rin yung round 1 ni Nasha. Okay? Whew! Ay, ang ganda ng laban, tol. Especially yung round 1. Ay, ang ganda ng round 1 ni Nasha doon. Pero round 2, kay Nasha pa rin, pero ibibigay ko ng 9-7 na score in favor of Nasha. Okay, so that's 19-14, up by 5 points. Round 3, check natin. Pahinga natin! Yeah. Ano, papaniwala kayo ang lame niyan. Anong kakatalo sa spacebar? Kaka-computer mo yan. Flip top game. Ano, tara? Hindi, sabayan nyo lang ako. Papakilala lang natin siya. Sabihin nyo lang, siya si Nasha, okay? Siya Alam niya yan, guys. Yung siya si Nasha, yung laban ni Mastafit at ni Damsa sa Speecho Bars. Inang ganda nun. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo yun. Spatan nyo yun. Solid na battle yun. Sabihin nyo lang, siya si Nasha, okay? Siya si Nasha. Alagad daw siya ni Tito, siya si Nasha. Ewan ko bakit yan nandito, siya si Nasha. Dito na siya, madidedo, siya si Nasha. Nasha, isa pa mas malakas. Siya si Nasha. Ewan ko bakit yan nandito, siya si Nasha. Alagad daw siya ni Tito, siya si Nasha. Dito na siya, madidedo, siya si Nasha. Nasha, tangina mo ha. Tangina mo. Ang haba mo mag-set up, mas mahaba pa sa baba ni Babalu. Tas punchline tagal dumating, parang madaming booking na lalamove. Gusto mo lumakas? Dapat tinta mo bumabakas parang nagtatatu. Kulang talaga ang lakas pag nasa lang. Dapat nasa bu. Sabihin mo lang. Gusto mo? Sabihin mo lang. Lalakad kita sa Dasma. Lagi meron mga tropa. Gago. Physically fit ka pa pag nasubukan mo sa Cavite yung bola muna bago droga. Ano, pinagsabu ka ba? Palong-palo na ba? Yung amats tumataas na ng sobra? Kahit ngayon lang pumasok yung usok, sadyang mabilis umakyat ang bato, parang De La Rosa. O, kailangan mo ng shabu. Pagkat pyesa mo nakakaantok, parang lalabay. Habang natural yung kisig pagkabite, sige subukan sumabay. Sanay na daw mga taga Bulacan sa putukan, kasi nasa inyo pagawaan ng paputok. Mga pulbura na nasa site, pero mga takot mamatay. Habang Cavite, okay lang kahit logo namin, Armalite. Tapos diba? Tasili mo sa gun bars, pero pinapaputok mo, kailangan pasindihan ng puta. Habang kami gangbanging sa streets, talagang sugudan ng kuta. Masama na asal, mapabata may bakal, laro sa amin hulugan sa hukay. Kaya anong laban mo kung yung mga gun bars mo ginagawa na namin sa tunay na buhay? Di ka umikitil, gago. Gumagawa ka lang ng senaryo. Kada patay, hugas kamay, mala Poncio Pilato. Taga-Bulacan ka nga't disenyo lang ang mga paputok mong hinalo. Ba't di mo na lang tinago? Hindi mo pa binago. Palabas lang lahat ng putok parang gunshot sa Senado. Fuck the fuck. Fuck the fucking poser! Babalik lahat ng mga bala mong sinasambit sa yung walk rounds. Pagtapos barilin, itutumba. Gamit smackdown, talo kahit di mag-top out. Sa lupa ka, iiyak ka ng yung mga loved ones. Fuck tournament, pag-upload ng poster next event, may langit ka na sa background. Sino man ang susundo sa'yo? Diyos mo manok ka, matayan sa gasayan, wala ng preno. Pumatak man dugo at luha, hahayaan ka magdusa parang Pilipinong gobyerno. Kahit mga tropa mo, tites ko. Lahat na magbubuhos sa'yo, ipapalaman ko sa semento. At lahat ng malalaglag sa langit lupa, dadalhin ko sa impyerno. Ama, yangsta na, madofa ang mga chicks at gigs, madami na. Habang ikaw wala pa din load, miski gigat ang ina. Nasya ka lang, ako mix maharlika, estilo mo puro generic ni hindi makagiba. Habang I'm still mix, dala ko bars, jokes at rektang left field, walang hiya. Kaya, get na kayo ng merch ko. Mix Drugs Tea, PM nyo ako sa page. Yan, Mix That Things. DM lang kayo, promise hindi ako nangaharot. Ikaw, broke boy pa din, kaya yung gusto mong amats, di mo naaabot. Ano?
Konektado tong brand na balagbag yung design. Hindi mo ba napagtanto na parang tinake mo din to lahat sa halo-halong tama mong natamo? Galing ingay ang likha ko at mga likha mo'y puro ingay. Letra at salitaan ng tulig ang saluhin at sa tulig salitaan ka mabibitay. Purong gin sa lalamunan, itataob ka sa islaman, katawan nakatembwang, at bakal ko'y mula sa hip-hop at punks, kung hindi sa 2 steps mamamatay ka kaka-headbang. Halo-halong atake at estilo pinalamon sa'yo. And that's why mix. Hindi lang basta lumalaban, gumagana pagka makabayan, yan yung maharlika na twist. Double M in your face. Commercial ka lang na siya, this is my own play. At para alam mo nyo din na para sa double M itong right of way. O paano? Chorus na ulit. Di ba? Siya sinasya. Kunin nyo bangkay niya dito, siya sinasya. Buhay niya ay naging zero, siya sinasya. Tangina mo. T-I-M-E, time. Tangina mo eh. May banat, may Okay, so proceed na tayo. Kay Nasha, itong round 3 ni Mix, tama ni Mix. Ito yung pinakamalinis and hindi ko ma-pinpoint sa inyo guys kung ito rin yung pinakamalakas kasi feeling ko 2 and 3 the same. 1, 2 and 3 the same. Diba? Consistent na performance para kay Mix. Nagulat lang ako sa round 1. Siguro yung syempre ang tagal ko rin hindi napanood si Mix at ang tagal ko rin hindi siya na review. Siguro nagulat ako na tangina solid yung sulat ni Mix dito. Kaso nga lang nag-choke eh. 'Di ba? Tapos after nun, rounds 2 and 3, feeling ko the same na yung yung performance level at energy niya. Pati yung sulat mismo, ganun na ganun lang din. So, feeling ko consistent si Mix pero na-maintain niya yung ganung level lang. So, sorry kay Mix pero I think marami pang shoutout kay Mix, props puta. Ganda nun. Ito yung pinaka mga lakas na battle na na-review ko kay Mix dun sa titulo 2025 compare sa titulo 2025. Ito yung pinakamalakas. Pero I think hindi pa rin siya enough para talunin or i-overpower si Nasha. Yun lang. So, Nasha, pakinggan natin. natin. Gangster pala to. Dati nung sumali siya ng TBS, yung mga tropa niya natuwa ng sagad. Hindi pa kasi siya tinatanong kung hirap o sarap, si Gago nakatuwad na agad. Napakaangas ni Brad. Nagpatato pa sa leeg, pero parang pamilyar yung style, aba. Pag sinipat ng maigi, pag pumesto ka sa gilid, mukha siyang maitim na vice ganda. Pero kahit gangster ka, di ako mag-iingat bumulong sa iyong tenga. Gago, di ka gangster, tingin ko sa'yo produkto ng bulok na sistema. Aapak-apakan ko yung pride mong pambugok at walang kwenta. Palaiwas ako sa away, pero yung kamay ko sumusuntok to ng ideya. Pero teka, ano ba yung ugali sa Sumusuntok loob? ng Isa ka ideya. bang kuting o isa ka bang leon? Off camera ang angas, pero pag nasa stage pikon, minsan matalino, minsan matapang, minsan magulo direksyon. Para kang championship ring sa PSP kasi di na makita yung original mo na bersyon. Tuturuan ko to ng leksyon. Tuturuan ko to ng leksyon. Kahit magka-batch tayo sa POI, wala tong masasabi. Duduraan ko lang yung baon mo. Ako yung bully mong kaklase. Ako yung embodiment ng stress at problema mo palagi. Pwede rin ako yung prof mo kasi dahil sa akin magpapakamatay tong estudyante. Yeah! Sa akin madadali, lalagyan ko ng bala sa sikmura, gagawin ko siyang firing test. Magaan lang to sa tiyan, pero di mo to madadigest. Puputukan ko on screen, parang cybersex. Isang maling desisyon niya lang, magiging life and death yung sitwasyon, parang butterfly effect. Si Mix madadaysek, si Mix madadaysek. Hihiga to sa kalsada, wala ring malay. Hihiga to sa kalsada, wala ring malay. Magsisilbi siya sa aking alay. Hihiga to sa kalsada, wala ring malay. Magsisilbi to sa aking alay. Sa sobrang dami ng dugo sa gutter, parang naglaba yung kapitbahay. Tas pupunta ako sa burol mo. Isusunod ko lahat ng nakiramay. Ako yung sakit sa genetics ng pamilya nyo. Kasi uubusin pati bloodline. Umuwi ka na bye-bye. Umuwi ka na bye-bye. In the first place, di ka naman dapat dito kasali. Kasi nung binigyan ka ng laban sa polo, di ka sumipot sa liga namin. 30 minutes before ng battle mo, tsaka ka lang nagsabi, mukhang di alam ni Enigma kung gaano kakakupal at salbahe. Yun ay nangyari 1 year ago at sakto yung tagpo.
Binigay ka sa akin ni Enigma para mabasag yung buto at mawasak yung bungo. History repeats itself. Coincidence nga ba yung ganto? Kasi after 1 year, di ka na naman nakalaban sa pulo. Ay, puto bitin. Flip top. Bitin yung round 3, tol. Bitin yung, nabitin ako sa round 3 ni Nasha. Strongest round din Nasha, round 1. Yun at yun lang din naman. 2 and 3, same kay Mix Marlica na the same. Okay, so ganun lang kasimple. Nag-expect ako kay Nasha na ma-maintain niya yung round 1 performance niya, especially sa rounds 2 and I mean especially sa round 2 na syempre ang ganda ng momentum niya sa round 1. Pagdating sa round 2 medyo umonte yung mga punchlines, and sa round 3 nag-expect pa rin ako na mahuhugot niya yung sing lakas ng round 1, pero sa tingin ko bitin pa rin, 'di ba? Nabitin ako kung paano kin-close ni Nasha yung round 3. Feeling ko hindi pa dapat yun yung close. I don't know kung yun talaga, pero or meron siyang ibang meron siyang ibang linya na hindi ini-spit, I don't know. So ayun, round 1 strongest round din Nasha. Rounds 2 and 3 the same performance level at energy, intensity, lahat same. Kay Mix Marlica consistent, even nag-choke siya dun sa round 1. Feeling ko hindi naman niya totally na pakawalan yung momentum eh. 'Di ba? Although around 5 seconds choke, matagal na 'yon, 'di ba? Pero sabi ko nga, kung paano niya nahugot 'yon at kung paano niya na-spit yung mga remaining verses, sa tingin ko ano pa rin, nakahabol pa rin. Pero 2 and 3, although malinis, sabi ko nga although malinis 'yon, pero I think the same performance level dun sa unang ikot eh. So all 3 rounds bibigay ko kay Nasha, pero shoutout kay Mix. Strongest battle ni Mix to para sa akin. Okay? So Nasha 10, 9, 9, and that's 28 points for Nasha. Mix naman 21. So 28 to 21, all 3 rounds Nasha. Right of way. Nasha versus Mix Marlica. Tanong murado. 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Nasha. Yeah. Sashi Nasha. Shoutout Goldtag sa Parel, Killions, Creopulo. Salamat kay... Binoto ko si Nasha para sa akin round 1 ni Nasha, yun yung strongest round Yes. niya. Hindi nakatulong yung pagkakaroon ng problema ni Mix Marlica sa performance Yes. niya. So yung round 1, napakalaki ng lamang ni Nasha doon. 10-7 yun para sa akin. Nadagdagan yung lamang na yun dahil sa performance ni Mix. Pero yung round 2 para sa akin, binigay ko yung kay Mix Marlica naman. Yun naman yung strongest round niya. So nagkatalo na lang sa round 3, pero dahil nga para sa akin sobrang laki ng lamang ni Nasha sa round 1. So kahit konting diferensya, kahit sabihin na natin para sa akin tabla subjectively yung round 3 nila, pero dahil ang laki ng lamang ni Nasha doon sa round 1, at yun, kaya binoto ko si Nasha. Pero props pa rin kay Mix Marlica, sana magkaroon pa siya ng battle sa susunod at mas makabawi siya ng mas solid na performance. Round 1-2 para kay Nasha, round 3 para kay Mix. Medyo pareho silang nag-stumble, sayang, pero para sa akin mas nabawi ni Nasha yung stumbles eh. Pero ang galing ng material nilang dalawa, sobra tumatak talaga lahat. Pero yun, dahil nga siguro para sa akin mas konting linis yung performance ni Nasha. Pero yun, solid na battle, Nasha. Yun, Calix, Nasha versus Mix Marlica. Round 1, malinaw binigay ko kay Nasha. Tas 2-3, yung 2 sobrang dikit, parang humabol dun si Mix eh. Pero gahibla lang kasi may dalawang haymaker si Nasha na ayun, matatandaan mo talaga. So 1 and 2, Nasha. Tas 3, di ko alam kung maiksi lang yung round ni Nasha. Oo, pero maikli nga eh. bumawi si Mix dun. So binigay ko yung 3 sa kanya. So 1 and 2 Nasha, 3 Mix. Pero yun, props kay Mix kasi ayun, malakas siya kung saan siya magaling eh. So yun, tas si Nasha, yun, grabe. Calix. Yo, Atoms nga pala, binoto ko si Nasha. Round 1, nakita naman gaano yung lamang ni Nasha. Mas maraming punchline na lumad at syempre, round 2 naman, binigay ko yun kay Mix Marlica para sa akin.
nakuha niya yung rounds na yun base lang sa ganda ng performance at sa mga binitawan niyang puntos. Pinuntusan ko mas lamang si Mix Maharlika nung round 2. Sa round 3 naman yun, konting-konting lamang din Nasha. So overall para sa akin, Nasha. Yun round 1 binigay ko siya kay Mix Maharlika kasi nung round 1 binigay ko siya kay Nasha kasi una pa lang, entrada pa lang ni Nasha, sinunod-sunod niya na agad si Mix Maharlika. Yung content, yung angles, yung paglaro niya sa mga napili niya. Gustong-gusto ko talaga yung ginawa niyang parang hindi niya na pinagbuelo si Mix Maharlika habang si Mix Maharlika medyo natagalan yung pag-take off niya. Pero round 2, slight lang, binigay ko siya kay Mix Maharlika. Medyo mas nalinisan ako sa performance niya. Pero nung round 3, wala na. Doon na parang naungusan ni Nasha si Mix. Pero yun, props kay Mix at congrats kay Nasha. So that's it. Possible mali ako sa decision ko pero I think all 3 rounds talaga Nasha yun. Okay, shoutout kay Mix. Tangina, ito yung pinakamalakas na performance na napanood ko sa kanya. Shoutout, pero I think Nasha to. Especially round 1. Grabe yun. Tol, Nasha. Solid puta. Okay, so pahinga lang ako saglit. Tapos bakbakin naman natin yung Oxmag versus Oza. Okay, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.